At ngayon, bubuksan natin ang isang kwento ng kapangyarihan at misteryo, isang nilalang ang may kakayahang baguhin ang buhay at kamatayan. Sa episode na ito, tatalakayin natin kung paano nakamit ni Imo ang walang hanggang buhay, at ang lihim na kapangyarihan ng Opi-Opi no Mi, isang prutas na hindi basta-basta, at may presyo na maaaring hindi kayang sukatin ng kahit sino. Pinakita ni Imo ang nakakatakot na kapangyarihan ng Opi-Opi no Mi sa isang paraan na sobrang nakakakilabot at nakakamanghang mapanood. Isang eksenang nagpapatunay kung gaano kadelikado at misteryoso ang prutas na ito. Ayon sa teorya ni Evan Cole sa Chapter 1086 o mas tama, batay sa mga impormasyong sinadyang ibahagi ni Eiichiro Oda sa mga tagahanga, si Imo ay isang nilalang na nagtaglay ng walang hanggang buhay dahil sa kapangyarihan ng Opi-Opi no Mi. Gaya ng ipinahayag ni Doflamingo at Locke, ang prutas na ito ay may kakayahang magbigay ng immortality o walang hanggang buhay sa isang tao. Kapag ginamit ang kapangyarihan nito, ang taong tatanggap ng operasyon ay hindi natatanda kailanman. Mananatiling pareho ang kanyang katawan at edad, at hindi siya mamamatay dahil lang sa paglipas ng panahon. Ngunit, ang kapalit nito ay napakalaki. Ang taong gumagamit ng Opi-Opi no Mi upang isagawa ang tinatawag na perennial youth operation ay kailangang isakripisyo ang sarili niyang buhay. Kapag natapos niya ang operasyon, mamamatay siya kagad. Ito ang dahilan kung bakit tinatawag itong proseso ng buhay kapalit ng buhay. Ang taong tatanggap ng operasyon ay mabubuhay magpakailanman, ngunit hindi ito nangangahulugang hindi na siya pwedeng mamatay. Kung siya ay mapapatay sa ibang paraan, halimbawa, sa pamamagitan ng pisikal na pinsala sa mga vital organs tulad ng puso o utak, maaari pa rin siyang mamatay. Ang pagkakaiba lang, hindi siya mamamatay sa pagtanda o sa natural na pagkasira ng katawan. At ayon sa teorya ni Evan Cole sa Chapter 1086, malinaw na ito ay mga pahiwatig na sinadyang ilagay ni Oda upang ipakita sa mga fans na si Imo ay isang nilalang na nabubuhay na ng daan-daang taon. Ibig sabihin, posibleng ang naging immortal siya matapos may isagawa sa kanya ang operasyon ng Opi-Opi no Mi. Si Imo, na tila nagmula pa sa mga panahong unang panahon, ay patuloy na namumuno at nanunood sa itaas ng mundo, isang nilalang na hindi tumatanda, na posibleng nagbuwis ng buhay ng ibang tao para sa sarili niyang pawalang kamatayan. Sa madaling sabi, ang Opi-Opi no Mi ay hindi lang basta prutas na nagpapagaling o nagbibigay ng kakayahan sa operasyon, kundi ito din ay isang sagradong kapangyarihan na kayang baguhin ang kapalaran ng isang tao kapalit ang buhay ng iba. At kung totoo nga ang teoryang ito, ibig sabihin, ang sikreto ng buhay na walang hanggan ni Imo ay nakatago mismo sa madugong kasaysayan ng Opi-Opi no Mi. Ngayon, ano naman ang kapangyarihang taglay ni Imo? Bawat tauhan niya ay tila may lakas na maihahambing sa mga higanti, at sinasabing kayang-kaya ni Imo na ipamahagi ang sarili niyang lakas sa kanila. Ayon sa teorya, si Imo ay nakipagkontrata sa humigit kumulang 20 individual na siyang pinapasukan ng kanyang kaluluwa at kapangyarihan. Sa ganitong paraan, nagagawa niyang gamitin ang pisikal na kakayahan ng mga ito na parang kanya mismo, kahit nasaan man sila sa mundo. Ngunit may kakaibang nangyayari rito, ang mga higanteng binago ng kapangyarihan ng mga devil fruit ay may kakayahang ma-regenerate o maibalik ang kanilang katawan, ngunit hindi gamit ang laman o balat. Bagkus, ang katawan nila ay muling nabubuo gamit ang tila madilim o hungkag na materyal. Halimbawa, ang braso ni Roger ay tuluyang nawasak at hindi na muling nabuo gaya ng sa isang Holy Knight. Ngunit nakapagtataka dahil nakakakilos pa rin ito ng normal kahit hindi ganap na naibalik. Isang bagay na labis na nakalilito, kaya tanong ng marami. Ang mga binagong nilalang bang ito ay tunay na immortal? Sa aking palagay, ay hindi. Ang ugat ng lahat ay nasa katotohanan. Ang mga demonyo o devilized beings ay dating pinagkalooban ng kapangyarihan ng mga sinaunang nilalang, gaya sa Chapter 1162, kung saan pinaslang ang buong pamilya David dahil sila'y tinaglay ng mga demonyo. Kaya't lohikal lang na limitado sa 20 katao ang maaaring bigyan ni Imo ng kanyang kapangyarihan. Ang mga natitirang binagong nilalang ay konektado lamang sa Zombieverse system. At hindi nila kayang maging sisidlan ng kaluluwa ni Imo. Sa madaling sabi, hindi niya kayang sakupin o kontrolin ang katawan ng mga devilized beings na wala sa ilalim ng kanyang direktang kapangyarihan. Ayon pa sa mga ulat, ang katawan ni Imo ay may malaking pilat o peklat na tinatakpan niya sa ilalim ng kanyang itim na papa. Kung babalikan natin, si Vegapunk ay nagawang kopyahin ng sarili niyang utak at katauhan upang makaiwas sa kamatayan. Ibig sabihin, kahit ang isang tao ay magmukhang patay, maaaring patuloy pa rin siyang umiral sa ibang anyo. At kung ganito ang teknolohiya ni Vegapunk na sinasabing 500 taon ang advance, lumalabas na kalahati pa lang iyon ng siyentipikong kaalaman na meron ang mga tao 900 taon na ang nakalilipas. Sa loob ng pasilidad ng Five Elders, makikita ang mga silid na may bilang o numero, na tila konektado mismo kay Imo.
Sa madaling sabi, ang limang matatanda ay posibleng mga extension o satellite ni Imo. At ang kakayahang makabawi ng bahagi ng katawan kahit labis ang pinsala ay bunga ng siyensya, hindi ng immortalidad mula sa isang devil fruit. Tandaan, bawat devil fruit ay may natatanging kapangyarihan. Hindi posibleng magkaroon ng 5 o higit pang prutas na pare-pareho ng kakayahan gaya ng regeneration. Kaya't malinaw na ang abilidad nilang maghilom ay hindi galing sa devil fruit, kundi sa ibang uri ng teknolohiyang sinauna, na tatalakayin pa natin sa susunod na bahagi ng video. Balik tayo kay Imo, kung kaya ng 5 elders na mag-regenerate, malamang ay may ganitong kakayahan din siya. At nang maramdaman ni Imo ang kakaibang lakas ni Sobo sa kanilang labanan, bigla siyang nakadama ng takot. Parang may misteryosong koneksyon sa pagitan niya at ng 5 elders, kung saan nararamdaman nila ang isa't isa saan man sila naruroon. Sa totoo lang, ang kwento ni Imo ay may pagkakahawig kay Kaido. 20 taon na ang nakalilipas, isang babae na nagngangalang Higurashi ang lumapit kay Kaido at nakipagsabuatan kay Orochi upang sakupin ang Wano. Layunin niyang tulungan si Orochi na manipulahin ang bansa, ngunit iba ang tunay na ambisyon ni Kaido, nais niyang homenin ang mismong world government. Kaya nang lumakas na ang kanyang puwersa at nakipag-alyansa siya kay Big Mom, hindi siya nagdalawang isip na baliwalain si Orochi nang hindi na ito naging kapaki-pakinabang sa kanya. Noong panahon ng negosasyon ni Orochi sa CP0, binanggit niyang gusto niyang makipagpalitan ng sandata kay Dr. Vegapunk. Ngunit malinaw na nalaman lang ni Orochi si Vegapunk dahil kay Kaido, dahil ang Wano ay matagal nang nakasara sa labas ng mundo. Ipinapakita nito na si Kaido ay may planong gamitin ang agham ni Vegapunk upang paganahin ang sinaunang sandata na nakatago sa Wano. Ngunit nabigo ang kasunduan dahil tumanggi ang CP0 na siyang nagtulak sa pagkakanulo ni Kaido kay Orochi. Pagkaraan nito, bumalik si Oden sa Wano upang iligtas ang kanyang mga kababayan at nakipagkasundo kay Orochi na palayain ang kanyang asawa na ginawang bihag, ngunit tulad ng inaasahan, sinira ni Kaido ang kanyang pangako na nagbunga ng malaking digmaan na humanig sa buong Wano. Pansin ninyo, may 9 na mandirigmang tinatawag na Red Scabbards na buong tapang na lumaban sa tabi ni Oden laban kay Kaido. Naniniwala ako na sumasalamin ito sa 9 na sinaunang pamilya, ang mga orihinal na tagapagtanggol ng Ancient Kingdom mahigit 800 taon na ang nakalilipas. Ang 9 na pamilyang ito ay kinabibilangan ni Goldie, Ortiz D, Monkey D, Nefertari D, Marshall D, Jaguar D, Trafalgar D, Clover D, at Rox D. Posibleng noong unang panahon, wala pa silang D sa kanilang pangalan. Ngunit ginamit nila ito nang malapit nang mawasak ang Ancient Kingdom bilang lihim na simbolo upang makilala ng kanilang mga inapo ang isa't isa sa hinaharap. Dahil hindi nila alam kung kailan pa sila muling magkikita, kailangan nilang mag-iwan ng espesyal na simbolo, isang palatandaan na magpapakilala sa kanilang mga susunod na henerasyon sa paglipas ng panahon, isang simbolo na magtuturo kung sino ang kakampi, kahit pa lumipas ang daan-daang taon, at iyon nga ang naging dahilan kung bakit ginamit nila ang titik na D, isang lihim na marka ng kanilang pinagmulan at layunin. Kung matatandaan ninyo, may sandali noon na sabay-sabay nagmarka ng sa kamay sina Luffy, Vivi, at ang buong Straw Hat Crew bilang senyales para makilala nila kung sino ang tunay sa kanila matapos gayahin ni Mr. 2 si Sanji. Itinago nila ang markang iyon para hindi ito makopya ni Bon Clay, at marahil iyon ang nagbigay ng inspirasyon sa D, isang palatandaan ng pagkakakilanlan sa gitna ng panlilinlang at pagtatago. Ngunit kung may mga gaya ni Mr. 2 na marunong manggaya, posible rin na sa 9 na pamilyang may D, ay isa sa kanila ay peke, at kung tatanungin ako, naniniwala akong si Blackbeard ang impostor na iyon, sa tagal ng kanyang pag-aaral tungkol sa kasaysayan, malamang natuklasan niya ang tunay na kahulugan ng D, at sinadya niyang idagdag ito sa kanyang pangalan. Naalala nyo ba yung usapan ni na Luffy, Ace, at Sobo? Nagtanong si Sobo kung bakit pareho silang may D sa pangalan, samantalang siya wala. Nagbiro pa si Luffy na pwede naman niya itong idagdag kung gusto niya, isang maliit na detalye, pero nagpapakita na posibleng may tao na basta na lang gumagamit ng D, gaya ni Blackbeard. Bago mamatay si Whitebeard, sinabi niya kay Blackbeard, hindi ikaw ang hinihintay ni Roger. Isang matinding pahiwatig yon, dahil ang hinihintay ni Roger ay hindi lang isang tao, kundi isang buong henerasyon. At ngayon, matapos bumagsak ang 4 na emperador at magsimulang gumalaw ang langit sa pagbabalik ni Luffy sa Holy Land, marami ang naniniwala na ang 5 matatanda, ang 5 elders, ay hindi basta tao, kundi mga nilalang na kumakatawan sa 5 makapangyarihang bituin. Kung mapapansin ninyo, ang kanilang mga magic circle ay may bilang mula 1 hanggang 5, katulad ng mga satellite ni Vegapunk na nakatalaga mula 01 hanggang 06.
Ang pattern na ito ay hindi aksidente, katulad ni Vegapunk, hinati niya ang kanyang utak at inilagay sa isang nutrient tank, pagkatapos ay lumikha siya ng 6 na satellite, mga bersyon ng kanyang sarili na kumikilos bilang iisang nilalang, bawat satellite ay may kanya-kanyang personalidad, ngunit lahat sila ay konektado sa isang sentrong sistema na tinatawag na Punk Records. Ang orihinal na katawan, si Stella, ay nagsisilbing main star, at kahit patayin si Stella, mananatiling buhay ang utak ni Vegapunk hanggat gumagana ang Punk Records, kaya kahit 5 satellite na ang nawasak, tuloy pa rin ang kanyang pag-iisip. Sa ngayon, sina Lilith at York na lang ang natitirang buhay na clone, at kapansin-pansin, hindi sila tumatanda, isang uri ng artipisyal na immortalidad. Sa madaling sabi, kahit matapos ang kwento ng One Piece, si Vegapunk ay patuloy na mabubuhay sa anyo ng kanyang mga nilikha. At dito na pumapasok ang pinakakilabot na teorya na si Imo ay maaaring isa ring siyentipiko, isang siyentipikong lumikha ng sarili niyang mga satellite ng 5 matatanda mismo. Sa ilang pagkakataon, nakita nating lumuhad ang 5 elders sa harap ni Imo, tinatawag siyang Diyos. At kung tutuusin, malamang tama nga sila, dahil si Imo, siya mismo ang lumikha sa kanila. Ang mga magic circle at kakayahan ng 5 matatanda na parang teleportation ay hindi ordinaryong mahika, kundi isang napaka-advanced na teknolohiyang natuklasan mismo ni Imo, sa pamamagitan ng spatial manipulation, kaya niyang ilipat ang kanyang katawan sa malalayong lugar sa isang iglap. At kung mapapansin ninyo, bawat elder ay may kanya-kanyang numero sa loob ng kani-kanilang magic circle, parang mga satellite na may sariling tag. Sa ngayon, 5 pa lang ang kilala nating satellite o ang tinatawag nating 5 elders, pero malinaw na nakikita lamang ang 4 sa kanilang mga numero. Si Saturn bilang number 5, si Mars bilang number 4, si Mercury o Walker bilang number 3, at si Venus bilang number 2. Ang kakaiba din dito ay ang magic circle ni Saint Shepherd Jupiter o si Sop Ares ay walang ipinapakitang numero. At bagaman madalas siyang magmukhang mas makapangyarihan kaysa sa iba, hindi pa rin tiyak kung siya ba ang number 1 o baka naman number 6. Tila sinadya ni Oda na itago ang numerong ito, marahil upang magbigay ng pahiwatig na may iba pang mga bilang na hindi pa natin nakikita, gaya ng 1, 6, o baka nga pati 7. At dito nagiging mas kapanapanabik ang lahat dahil kung titignan natin ang isang magic circle na makikita mismo sa Holy Land, sa Mary Geoise, mapapansin nating tila bahagi rin ito ng parehong sistema ng pagdunumero. Ibig sabihin, posible na ang numerong iyon ay tumutukoy sa number 7, isang elder na hanggang ngayon, hindi pa lumalabas. Maaaring may isa pang elder na hindi pa ipinakikita ni Oda, mas bata kaysa sa iba, at nagtatago sa anino ng mundo. Kung iisipin, pareho ito sa ginawa ni Vegapunk, isang matandang siyentipiko na lumikha ng 7 bituin o stars, kung saan ang isa lang ang tunay na katulad niya, si Stella, habang ang iba ay may iba't ibang anyo, ang ilan pa'y mukhang bata. Katulad ng mga satellite ni Vegapunk, ang bawat elder ay may kanya-kanyang tungkulin sa pamahalaan ng mundo. Si Saturn ang siyentipiko, si Mercury ang namumuno sa militar, si Jupiter ang tagapamahala ng agrikultura, si Mars ang nangangasiwa sa kalikasan, at si Venus ang humahawak ng pinensya. Kita natin ang malinaw na koneksyon ni Saturn kay Vegapunk, pareho silang mga henyo sa agham. Ngunit si Saturn, mayabang at tiwalang hindi kailanman siya malalampasan ni Vegapunk. At marahil, may basehan din iyon dahil nakamit ni Saturn ang mga tagumpay na mas mataas pa kaysa kay Vegapunk. Kabisado niya ang mga imbensyon ni Vegapunk hanggang sa puntong mahirap na itong lokohin. Ngunit dahil isa ring tunay na henyo si Vegapunk, nagawa niyang palihim na baguhin ang Master Control Authority ng kanyang pinakadakilang satellite, si Atlas Super 8, at itinago ito sa loob ng isang lihim na chip. Ang chip na iyon ay ipinasa niya kay Bonnie sa pamamagitan ng kwintas na minsang regalo ni Kuma sa ika-10 kaarawan ng bata, at kamakailan lang, nakita rin nating ibinigay iyon kay Kobe. Walang anumang bagay sa loob ng pendant maliban sa chip na iyon. At kung matatandaan, minsan ding ipinahayag ni Saturn na pinag-aralan niya kung paano maililipat ang kapangyarihan ng mga Devil Fruit sa mga bagay na eksaktong tumutugma sa misteryosong kwintas na iyon. Ang kapangyarihang iyon ay tinatawag na Toshi Toshi no Mi, at ito ang patunay na si Saturn mismo ay may sariling mga tagumpay sa agham. Hindi siya inutil, gaya ng iniisip ng marami, kung si Vegapunk ay ginagaya lamang ang mga kakayahan ng orihinal na pinagmulan upang makalikha ng mga artipisyal na prutas, si Saturn naman ay nagsasaliksik kung paano maipasa ang mismong kakayahan nang hindi kinakailangang kainin ang prutas. Isipin ninyo yun, isang hukbong hindi kailanman kailangan ng Devil Fruit upang magtaglay ng kapangyarihan. Ngunit gaya ng lahat ng siyentipiko, marami ring kabiguan si Saturn. Ang pinakamatindi sa lahat ay ang tinatawag na Blue Dragon Syndrome. Ngunit dahil kay Bonnie, unang nakaligtas sa karamdaman na yon, tuluyang nagtagumpay si Saturn.
At ang resulta, isang batang 10 taong gulang na nakatalo sa isang CP8 assassin na si Alpha. Kaya huwag nating maliitin si Saturn, madaling sabihing mas mahina siya kay Vegapunk, pero tandaan ninyo, si Vegapunk ay may 6 na satellite na katuwang, habang si Saturn, mag-isa lang. At sa larangan ng siyensya, ang tunay na tagumpay ay palaging nakasalalay sa isang bagay na tinatawag na teamwork. Ngayon, balikan natin kung paano nga ba nakikipag-ugnayan ng 5 matatanda ang 5 elders sa isa't isa. Kung mapapansin ninyo, tila gumagamit sila ng kakaibang anyo ng espiritual na enerhiya na may pagkakahawig sa hockey, pero hindi ganap na pareho. Kahit magkakalayo sila ng milya-milya, nagagawa pa rin nilang mag-usap. Isang bagay na imposible sa karaniwang hockey, para bang telepathic resonance o komunikasyong batay sa kaluluwa. Nang isagawa ni Saturn ng mahiwagang ritual upang tawagin ang iba pang elders, napansin ko kung gaano ito kahawig sa paraan ng komunikasyon ng mga satellite ni Vegapunk. Gamit ang Punk Records, isang neural network na konektado sa kanilang mga isip, nagagawa nilang magpadala ng ideya o mensahe sa pangunahing utak. At agad itong natatanggap ng mga gustong kumonekta. Parang isang neural switch ang nagdurugtong sa kanila. Kaya nang tamaan si Atlas at tuluyang maputol ang kanyang signal, bigla rin siyang hindi na maramdaman ng iba. Isang malinaw na senyales na ang lahat ng satellite ay magkakadugtong sa iisang isip. At hindi lang iyon, ipinasok din ni Vegapunk sa kanyang network ang mga espesyal na security systems na kayang pigilan ang ilang datos na makuha ng ibang unit. Sa tulong ni Shaka at Pythagoras, lihim siyang gumawa ng depensang mahirap pasukin, isang proteksyong hindi basta-basta kayang wasakin ni Newman. Sa kasamaang palad, hanggang doon lang natapos ang naitala sa datos. Ngunit sapat na iyon upang ipakita kung gaano kapangyarihan ang pinagsamang talino ni Vegapunk at Saturn. Pareho silang nakakaunawa sa isang bagay na lampas sa siyensya, ang ugnayan ng buhay, kamalayan, at teknolohiya. At kung pareho nilang nagawang ipagsama ang tatlong iyon, ano pa kaya ang kayang gawin ni Imo, ang nilalang na pinagmulan ng lahat ng kaalamang iyon? At dito nagtatapos ang ating paglalakbay sa mundo ng One Piece, isang mundo ng kapangyarihan, misteryo, at lihim na pilit ikinukubli sa likod ng world government. Ang kwento ni Imo, ang OP-OP no Mi, at ang 5 matatanda ay nagpapakita lamang kung gaano kalalim at komplikado ang kasaysayan sa Grand Line.